Breaking news mga kabayan. Ilang larawan na naman daw ang lumitaw na nagpapakita ng mga bagong US missile system na ipinadala ng US sa Pilipinas. Pangalawang balita, nagpadala din daw ang US ng bagong bombers patungo sa Frontline Airbase sa West Pacific. Pangatlong balita, China, North Korea at Russia nagpahayag umano ng kanilang tugon sa Golden Dome proposal ni Trump. At sa panghuling balita ngayon, kinatatakutan daw ng mundo ang bagong Golden Dome Defense System ng Amerika. Ating alamin ang mga detalye tungkol dito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Muling nag-deploy ang Estados Unidos ng kanilang Nemesis missile system na pangpabagsak ng mga barko sa isang grupo ng mga isla sa Pilipinas. Para sa mga pagsasanay militar, kasabay ng presensya ng Chinese Navy sa mga kalapit na tubig. Ang Nemesis ay nangangahulugang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based launcher ng US Marine Corps na may 2 naval strike missiles na kayang tamaan ang mga target sa dagat hanggang 115 miles ang layo. Ito ay dinisenyo para sa mga operasyong pandagat sa karagatang Pasipiko. Sa Exercise Balikatan 2025 na ginanap mula April 21 hanggang May 9 sa Pilipinas, ginamit ng US Marine Corps ang Nemesis sa pagsasanay ng anti-ship operations sa isla ng Batan sa Luzon Strait, isang mahalagang entry point para sa mga naval deployment ng China sa labas ng kanilang mga katubigan. Mahalaga ang papel ng Pilipinas sa estratehiya ng Amerika sa Indo-Pacific. Isa ito sa 3 kaalyado ng US, kasama ang Japan at Taiwan, na bumubuo ng containment strategy na tinatawag na First Island Chain, na layuning hadlangan ang pag-access ng China sa mas malawak na kanlurang karagatang Pasipiko. Sa isang video na inilabas ng US Marine Corps, ipinakita ang pag-airlift ng isang Nemesis launcher gamit ang KC-130J transport aircraft papuntang grupo ng mga isla ng Batanes na nasa hilaga ng pangunahing isla ng Pilipinas na Luzon noong Linggo para sa Maritime Key Terrain Security Operation. Ang operasyon na ito na naglalayong magsanay sa pagtatanggol ng mahahalagang teritoryong pandagat ay bahagi ng Exercise Kamandag 9, isang wargame na kinabibilangan ng US, Pilipinas, Japan, South Korea at United Kingdom na ginaganap mula noong Lunes hanggang sa June 6 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, tila inilipat ng Estados Unidos ang kanilang fleet ng bomber patungo sa kanlurang karagatang Pasipiko sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga eroplano sa Guam, isang estratehikong hub na nagsisilbing lugar para sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Madalas, nagde-deploy ang US ng kanilang mga bomber, kabilang ang B-1B Lancer, B-2 Spirit at B-52H Stratofortress sa mga base sa rehiyon ng Indo-Pacific para sa Bomber Task Force o BTF missions. Kabilang ang Guam, ang pinakakanlurang teritoryo nila sa karagatang Pasipiko, ayon sa mapa ng Newsweek. Ang Guam ang sentro ng Second Island Chain sa ilalim ng containment strategy ng US na layuning kontrolin ang mga puwersa ng mga kalaban. Mayroon ding Air Force, Navy at Marine Corps base sa isla na nagpapatibay sa presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon. Naglabas ng video ang US Air Force 2nd Bomb Wing, isang unit ng B-52H Stratofortress na nakabase sa Barksdale Air Force Base sa Louisiana noong Sabado na nagpapakita ng ilang bombers na dineploy sa Andersen Air Force Base sa Guam. Makikita sa video ang isang bomber na sumasailalim sa maintenance at inspeksyon pagkatapos ng paglipad noong May 22 na may caption na nagsasabing nagbibigay ang BTF missions ng pagkakataon para mag-training at makipagtulungan sa mga kaalyado at kasosyo ng US sa iba't ibang operasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinangako ni Pangulong Donald Trump ang isang Golden Dome na magpoprotekta sa Estados Unidos. Ngunit tiningnan ng mga kalaban ng Amerika ang announcement noong mga huling linggo ng plano para sa bagong space-based missile defense system bilang isang provokasyon. Ang proposal ni Trump na ayon sa plano ay ilang taon pa bago maging operational ay nagkaroon ng mga uncertainties lalo na sa mga gastusin. Ang Golden Dome na ginaya mula sa Israel na Iron Dome
ay binubuo ng mga interceptors, satellites at sensors na kayang harangin ang mga missile kahit pa ito'y ilunsad mula sa kabilang panig ng mundo, ayon sa Pangulo. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung makakapagbigay nga ba ito ng dagdag na seguridad sa US at sa buong mundo. May mga kritiko na nagsasabing ang proyekto ay maaaring magdulot ng pagdududa at magpalala ng pandaigdigang karera sa sandata, pati na rin ang pagbilis ng space militarization. Iniulat ng North Korean state media noong May 27 na kinundina ng kanilang foreign ministry ang panukalang Golden Dome ni Trump. Sinabing ito ay isang senaryo ng nuclear war sa kalawakan na sumusuporta sa estratehiya ng US para sa unipolar na dominasyon at tinawag itong tipikal na produkto ng America First, pagiging mapagmataas, kayabangan at mapang-abusong gawain. Noong nakaraang buwan, bago i-anunsyo ni Trump ang Golden Dome Project mula sa Oval Office at matapos itong pag-usapan ng ilang buwan, naglabas ang Russia at China ng joint statement kung saan tinawag nilang malalim na nakakasira ang nasabing programa. Sa pahayag, sinabi nilang ang Golden Dome ay isang kumpletong pagtanggi sa pagkilala ng hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa pagitan ng mga strategic offensive weapon at strategic defensive weapon. Iginiit din nila ang pagtutol sa paggamit ng kalawakan para sa armadong labanan na ayon sa kanila ay hahadlang sa mga policies and activities na naka-aim sa paggamit ng outer space bilang battlefield. Matapos ang joint statement, patuloy na kinundina ng China ang plano ng US para sa Golden Dome at hinikayat si Trump na itigil ito. Ang proyekto ay magpapataas ng panganib na gawing digmaan ang kalawakan at magdulot ng karera ng sandata sa espasyo, pati na rin ang pagyanig sa pandaigdigang sistema ng seguridad at kontrol sa armas, sabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, sa isang regular na press briefing noong May 21. Panghuli sa ating mga balita, matagal nang naglalaban ang United States, Russia at ngayon ay China sa larangan ng teknolohiya ng mga sandata, partikular na sa mga intercontinental ballistic missiles at mga sistemang pangdepensa. Ang kompetisyon ay hindi na lamang limitado sa lupa at himpapawid, kundi umaabot na rin sa kalawakan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa buong mundo, inanunsyo ni Donald Trump ang isang makasaysayang proyekto, ang pagbuo ng isang pambansang sistema ng depensa na tinatawag niyang Golden Dome. Ayon sa kanya, ang layunin ng sistemang ito ay tiyaking ligtas ang buong teritoryo ng Amerika mula sa mga banta sa himpapawid, mula sa mga missiles, drone, at maging mga armas mula sa kalawakan. Ang proyektong ito ay tinaguri ang pinakaambisyosong hakbang sa kasaysayan ng depensang militar ng United States na posibleng magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang pangunahing layunin ng Golden Dome ay ang pagbibigay ng ganap na proteksyon sa buong himpapawid ng United States laban sa anumang uri ng banta mula sa mga ballistic missiles, drone attacks, hanggang sa mga high-speed, hypersonic weapons. Isa itong proyekto na layong bumuo ng isang impenetrable shield na kayang harangin at wasakin ang anumang sandata na magtatangkang umatake sa bansa. Hindi katulad ng mga kasalukuyang missile defense systems gaya ng Iron Dome ng Israel o ng Aegis system, ang Golden Dome ay pinaplano bilang isang mas advanced, mas malawak at mas mabilis tumugon na sistema. Saklaw nito ang buong kontinente ng Amerika, mula sa silangan hanggang kanluran, hilaga hanggang timog, na may kakayahang mag-operate 24/7 sa pamamagitan ng artificial intelligence, satellite surveillance, at high-powered lasers o kinetic interceptors. Bukod sa pagbibigay proteksyon sa mga lungsod at infrastruktura, layunin din ng Golden Dome na ipakita sa buong mundo ang teknolohikal na lakas ng United States na nagsisilbing warning sa mga bansa na may intensyong manindak o umatake. Sa kabuuan, hindi lamang ito isang depensibong proyekto, kundi isa ring estratehikong hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan at impluwensya ng Amerika sa pandaigdigang arena. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbuo ng Golden Dome ay ang mabilis na pag-unlad ng mga sandatang pandigma ng Russia at China. Ayon kay General Michael Getlin mula sa US Space Force, ang mga kalaban ng Amerika ay mabilis na nagmo-modernize ng kanilang nuclear arsenal. Gumagawa ng mga ballistic missiles na may kakayahang magdala ng maraming warheads at hypersonic missiles na kayang lumipad
sa bilis na higit sa Mach 20 o mahigit 24,000 km kada oras. Bukod pa rito, may mga cruise missiles na kayang umiwas sa radar systems ng Amerika. Mga submarine na kayang palihim na makalapit sa baybayin ng bansa at mga sandatang maaaring ilagay sa kalawakan. Sa madaling salita, dumarami at lumalakas ang mga potensyal na banta na maaaring tumama sa US mainland nang hindi agad namamalayan. Ang kasalukuyang missile defense systems ng Amerika ay hindi sapat upang pigilan ang ganitong mga uri ng modernong sandata. Ito ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Donald Trump na panahon na upang baguhin ang equation ng depensa. Hindi na sapat ang simpleng pagtugon sa banta, kailangang maagapan at pigilan ito bago pa man ito makalapit sa teritoryo ng bansa. Sa pamamagitan ng Golden Dome, nais ng Amerika na gawing immune ang sarili laban sa mga long-range attacks at sabay na ipakita sa mundo na ang anumang pagtatangkang umatake ay agad na mapipigil at masusuklian. Ito ay hindi lamang hakbang sa seguridad kundi estratehikong mensahe sa mga karibal nitong bansa. Ang depensa ng United States ay handa at higit pa sa sapat. Ang Golden Dome ay hindi lamang isang karaniwang missile defense system, kundi isang makabagong estratehiyang gumagamit ng pinagsama-samang teknolohiya tulad ng artificial intelligence o AI, mga sensor na nakabase sa kalawakan, at mga pinakabagong uri ng sandata. Layunin nitong lumikha ng isang halos di mapapasok na panangga laban sa anumang uri ng banta, missiles man o cyber attack. Isa sa pangunahing katangian nito ay ang multi-layered defense system. Sa unang antas, mayroong space layer kung saan ilalagay ng Estados Unidos ang mga advanced satellite upang matukoy agad ang anumang banta mula sa kahit saang bahagi ng mundo. Ang mga satellite na ito ang nagsisilbing unang linya ng babala. Kapag na-detect na ang banta, agad namang iiral ang intercept layer kung saan gagamit ng mga interceptor na maaaring manggaling sa lupa, himpapawid o kalawakan upang salubungin at sirain ang mga papalapit na missile o sandata habang nasa ere pa lamang. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang command and control layer na ginagamitan ng AI at real-time data processing na nagpapabilis sa paggawa ng mga kritikal na desisyon. Kung anong sandata ang gagamitin, saan ito itatarget at kailan ito pairalin. Ang mga prosesong ito ay automated na, hindi tulad ng dating umaasa lamang sa mabagal na manual na operasyon. Mahalaga rin ang papel ng AI sa pag-aanalisa ng mga potensyal na banta. Kayang tukuyin ng sistema kung alin ang totoo at alin ang panlilinlang lamang, kaya't mas napapahusay ang paggamit ng mga sandata at resources. Bukod dito, layunin ng Golden Dome na harapin maging ang mga hypersonic missiles. Isang hamon sa kasalukuyang teknolohiya dahil sa bilis at hindi matukoy na galaw ng mga ito sa tulong ng mga bagong invention gaya ng directed energy weapons tulad ng laser. Inaasahang ma-neutralize ang mga ito bago pa makalapit sa mga teritoryo ng US. Ang pagpapatayo at pagpapaunlad ng Golden Dome ay nangangailangan ng napakalaking pondo mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot ito sa daan-daang bilyong dolyar at posibleng umakyat pa habang lumalawak ang saklaw ng proyekto. Kabilang sa mga pinagkakagastusan ay ang pananaliksik at pag-unlad, paggawa ng mga satellite at interceptor missiles, pagpapatayo ng mga ground facilities at ang pagsasanay ng mga personnel. Isa rin sa pinakamahalagang aspeto ng gastusin ay ang integrasyon ng artificial intelligence at mga advanced sensors na ginagamit upang gawing automatic at mabilis ang pagresponde sa mga banta. Ang Department of Defense ng US, sa pamamagitan ng Missile Defense Agency at Space Force, ang pangunahing tagapondo ng Golden Dome. Bahagi ng pondo ay nanggagaling sa taunang military budget na umaabot na sa mahigit $800 billion. Bukod dito, umaasa rin ang pamahalaan sa suporta mula sa Kongreso, kung saan hinihingi ang dagdag na alokasyon para sa mga classified o black budget projects na may kaugnayan sa national security. Ayon sa ilang ulat, bahagi ng mga pondong ito ay nakalaan hindi lamang para sa paggawa ng teknolohiya, kundi pati na rin sa long-term maintenance at upgrading ng sistema. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng pakikipag-alyansa sa mga chosen country para sa co-development at cost-sharing. May mga ulat na sinusuportahan ng ilang allies ng US, gaya ng Israel at United Kingdom, ang ilang bahagi ng teknolohiya
ng Golden Dome dahil naniniwala silang makikinabang din sila sakaling ito'y ma-deploy sa pandaigdigang saklaw. Gayunpaman, nananatiling kontrolado ng Estados Unidos ang kabuang proyekto. Bagamat marami ang pumupuna sa laki ng gastos, ipinagtatanggol ito ng pamahalaan sa pagsasabing hindi matutumbasan ng pera ang seguridad at kaligtasan ng bansa. Para sa Estados Unidos, mas mainam ng gumastos ngayon para sa depensa kaysa gumising sa isang araw na huli na ang lahat. Sa likod ng Golden Dome ay nakatayo ang mga higanting kumpanya sa industriya ng depensa at teknolohiya na may malawak na karanasan sa paggawa ng mga high-tech na sandata at sistema ng depensa. Nangunguna sa mga ito ang Lockheed Martin na kilala sa paggawa ng mga advanced missile defense systems gaya ng THAAD at Aegis. Sila ang pangunahing kontratista para sa ilang bahagi ng interceptor technology ng Golden Dome. Isa pang mahalagang kalahok ay ang Raytheon Technologies na responsable sa pagbuo ng mga radar, sensors at command and control systems na nagbibigay kakayahan sa Golden Dome na tukuyin at pigilan ang mga banta sa loob lamang ng ilang segundo. Kabilang din sa mga kasangkot ang Northrop Grumman na nakatuon sa integrasyon ng artificial intelligence sa kabuuang sistema. Sila rin ang nagsusupply ng mga critical components para sa mga satellite at sensor networks na ginagamit ng Golden Dome upang magkaroon ng real-time global monitoring. Samantala, ang Boeing ay bahagi rin ng proyekto, lalo na sa aspeto ng aerospace engineering, particular sa mga launch platforms at maintenance ng orbital infrastructure. Hindi rin mawawala ang papel ng mga tech giants tulad ng Palantir Technologies na nagbibigay ng data analytics at intelligence processing capabilities sa likod ng automated response system ng Golden Dome. Tinatayang may ilang bahagi ng proyekto na isinasagawa sa pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya ng artificial intelligence at cybersecurity upang mapanatili ang integridad at kaligtasan ng buong sistema laban sa mga cyber attack. Ang pagsasama-sama ng mga kumpanyang ito ay nagpapakita ng matinding koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Sa pamamagitan ng kanilang expertise at teknolohikal na lakas, mas napapabilis ang pagpapaunlad ng Golden Dome bilang isang makabagong sistema ng pandaigdigang depensa. Ang anunsyo at pagpapaunlad ng Golden Dome ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa pandaigdigang komunidad. Para sa mga kaalyado ng United States tulad ng United Kingdom, Japan, Israel at mga bansang kasapi sa NATO, ang proyektong ito ay itinuturing na isang malaking hakbang tungo sa mas matatag na pandaigdigang seguridad. Pinuri nila ang kakayahan ng Golden Dome na magbigay ng proteksyon hindi lamang sa US, kundi maging sa mga kaalyado nito laban sa mga missiles, drone, at iba pang anyo ng high-tech na banta. Ilan sa mga bansang ito ay nagpahayag ng interes na makibahagi o magkaroon ng access sa teknolohiya para sa sarili nilang depensa. Gayunman, may mga bansa ring tumugon ng may pangamba at pag-aalinlangan. Ang mga bansang tulad ng China, Russia at Iran ay nagpahayag ng matinding pagkabahala dahil sa potensyal ng Golden Dome na baguhin ang balanse ng kapangyarihang militar sa mundo. Ayon sa kanila, maaaring magdulot ito ng panibagong arms race o paligsahan sa paggawa ng mas mapanganib at mas sopistikadong sandata upang mapantayan o lampasan ang depensang kakayahan ng US. May ilan ding mga bansa at grupo ng tagapagsulong ng kapayapaan ang nagbabala na maaaring lumala ang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa halip na humantong sa diplomasya. Sa kabila nito, binibigyang diin ng United States na ang layunin ng Golden Dome ay para sa depensa at hindi para sa agresyon. Inihahayag nilang ang sistemang ito ay bahagi ng kanilang pangakong protektahan ang pandaigdigang kaayusan laban sa mga modernong banta. Sa kasalukuyan, nananatiling masalimuot at mahigpit ang diskurso ukol dito sa mga internasyonal na forum at diplomatikong pulong, habang patuloy ang pagmamatsyag ng buong mundo sa magiging epekto ng Golden Dome sa kinabukasan ng pandaigdigang seguridad.